Ngayon po ay magbabasa naman tayo sa Mateo or Matthew chapter 5 o kabanata 5. Simulan po natin kasi parang medyo mahaba ata to. Ang mga mapalad. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, "Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaluin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang mga maawain dahil kaaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una, kaya maggalak kayo o mag-rejoice tayo, dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit." Next po, ang asin at ilaw. Kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo, mga Kristiyano po. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao, upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Next po, ang turo tungkol sa kautusan. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya ang sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumabag din ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod din ay ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang turo tungkol sa galit. Sinabi pa ni Jesus, "Narinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay, dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din, at ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, 'Wala kang silbi,' ay dadalhin sa mataas na hukuman, at ang sino mang magsabi ng 'Ulol ka' sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno." Kasama na po dito yung kasi sabi kapatid. So, para sa akin lang po, kapatid natin sa flesh, sa pamilya natin, at kapatid lalo sa Panginoon, brothers and sisters, Kristiyano, yun po. Kaya kung nasa altar ka
at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Kapag may nagdedemanda sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil kapag nasa hukuman na kayo, ibibigay kayo ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kabuuan ng utang mo. Ang turo tungkol sa pangangalunya. Narinig ninyo na sinabi noong una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, si Jesus po ang nagsasalita rito, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang isip. Ang antindi po, di ba? Wala kang ginawa, hindi mo hinipo, hindi mo in-entertain, hindi mo in-approach. Tumingin ka lang ng may pagnanasang masama. Yung nag-commit ka na ng kasalanan, nagkasala ka na. Kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. At kung ang kanang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. Di po ba? Tama talaga ang Diyos. Ang ibig sabihin po rito is umiwas sa kasalanan. Kung nagkasala, humingi ng tawad sa Diyos at hilingin sa Kanya ang pagde-deliver sa atin sa paulit-ulit na kasalanan na yun. Lalo na sa mga addiction. Sexual immorality, mga addiction sa mga sexual. Hindi malabanan ang tawag ng laman. Maraming Kristiyano po na testimony na galing sila dyan. Pagtingin-tingin sa magazine, mga sexual, mga ganyan, alam nyo na, hindi mapigilan. Hindi mapigilan. Addiction, ganun. Addiction, talagang hindi nga mapigilan. Pero, dineliver sila ni Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Kasi siya din nag-deliver sa akin sa sigarilyo naman noon. Hindi ako pala inom na talagang yung laklak talaga, panay-panay, ganun. Umiinom ako pero mga beer lang, ganyan. Kasi hindi kaya ng sikmura ako, sukahin ako. Pero sa sigarilyo, dyan naman ako sa sigarilyo. Hindi ko siya maitigil. Pero nung dumating si Jesus sa buhay ko, bigla akong nag-pray na, Lord, tulungan mo po akong itigil na ang paninigarilyo ko. Which is, wala akong balak tumigil. Wala talaga. Kusang nangyari na sa puso ko, gusto ko mag-pray na itigil na yun. And sinabi ni Jesus Christ na lahat ng mabuti na nare-receive natin at lahat ng good gift ay galing sa Panginoon. So kung biglang nakaisip ako na mag-pray para itigil yung sigarilyo ko, si Jesus Christ yun na nagtuturo sa akin o sa inyo po. Kung halimbawa biglang gusto mo nang itigil yung ginagawa mo na alam mong mali, ang Panginoon yun. Tama yun. Sundan mo yun. Next po, ang turo tungkol sa paghihiwalay. Sinabi rin noong una, kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa, kinakailangan bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay, so legal. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan, maliban sa sexual na immoralidad dahil may third party or merong gustong iba na, o meron na nga, siya na rin ang nagtulak sa kanyang asawa na mangalunya kapag nag-asawa itong muli. At ang sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. So, wag nang maghiwalay or kung maghihiwalay, huwag mag-aasawa. Manatiling single. Walang asawa. Ang turo tungkol sa panunumpa. Narinig din ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, kapag ang tao ay nangako at nanumpa pa sa pangalan ng Panginoon, kailangang tuparin niya ito.
Ngunit sinasabi ko sa inyo na kung mangangako kayo, huwag kayong susumpa. Huwag ninyong sasabing, saksi ko ang langit dahil naroon ang trono ng Diyos. O saksi ko ang lupa dahil ito ang tuntungan ng kanyang paa. At huwag din ninyo sasabihin, saksi ko ang Jerusalem dahil ito ang lungsod ng dakilang hari. At huwag din ninyong sasabihin, kahit mamatay pa ako, dahil ni isang buhok mo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na iyan sa dyablo. Di po ba? Sinong makakapagturo sa atin nun kundi ang Diyos lamang sa pamamagitan ng Biblia? Huwag maghiganti. Narinig ninyo na sinabi noong una, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. Kung ihabla ka ng sinuman at kunin ang iyong damit, ibigay mo na rin pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng isang sundalo, ang dala niya ng 1 kilometro, tama basa ko? Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng isang sundalo, ang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Napakabuti ng Diyos. Ano po? Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Ito ay napakahirap. Narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, si Jesus Christ po nagsasalita, na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit, sapagat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Di po ba? Totoo naman. Kung ang mamahalin lang ninyo, kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis na itinuturing na masasama? At kung ang binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, ano ang ginawa ninyo na nakakahigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Kaya dapat kayo maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. Ang dami po nating dapat aralin sa totoo lang at ang realidad. Marami tayong dapat aralin. Ipag-pray niyo po ako na patuloy pa po akong bigyan ng lakas ng loob ni Jesus Christ para po mag-share, magbasa ng salita niya, lalo't higit sa lahat sa mga tao po na walang time para magbasa ng Biblia dahil wala na silang oras. Sa dami ng trabaho nila sa araw-araw, wala na silang oras. So ito po, pwedeng kahit anong ginagawa nila, i-play lang nila, makikinig na lang po. So, yun po. Maraming salamat po and God bless. And isabuhay po natin ang salita ng Diyos kasi yan ang magdadala sa atin sa Kanya, sa heaven. Pag namatay tayo dito sa lupa, wala tayong katatakutan pag namatay tayo kasi diretso tayo sa Kanya. Walang takot. Walang takot.